Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi dito sa balita po, anda daw sina Jingo Estrada at Joel Villanueva na buksan ang kanilang mga bank accounts para i-prove yung kanilang innocence. Ano niya, Mr. Maravillas, naniniwala ka? Naniniwala ako sa kanilang lakas ng loob na pwede nilang ipasilip yung kanilang mga bank accounts para i-prove yung kanilang innocence. Kaya lang mga kababayan, sabi ni Mayor BG Magalong, ang uso na ngayon, hindi na po sa bangko ang pagtatabi ng mga hinakaw na pera kasi may mga experiences na in the past. Lalo yung mga previous impeachment po na pinabubuksan po yung mga bank accounts. Kaya ngayon po, ang naisip ng mga magnanakaw, wag na sa bangko kundi sa kondo. Nagre-renta ng mga kondo o kung hindi, bumili ng mga condo units para doon ilagay yung mga ninakaw na pera. Yon ang sarili nilang bangko. O di ba? Mga kababayan, pero ibigay ko muna sa inyo. Ito pong balita rito. Yan si Jinggoy. Pero ang pinagtataka ko, walang reaksyon si Jinggoy doon sa hamon ni Robby Tarusa. Ina-accuse si Jingo Estrada ni Robby Tarusa na inagaw daw ni Jingo yung kanyang alam niyo na mga kababayan, wala siyang sagot. Dinidma lang mga kababayan ni Jingoy. Bakit kaya? Anyway, so sabi dito sa balita ng Inquirer, sina Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva nag-express ng kanilang willingness na pumirma ng waiver para mabuksan yung kanilang mga bank accounts, with both stressing they have nothing to hide. Amid allegations, they benefited from flood control projects worth millions of pesos. Wala man talaga siguro sa bangko kasi. Yung vault ng pera na may lamang milyon-milyon, baka nasa ibang taguan. Wag niya sa bangko. Madalian niyang matrace. Kailangan niya, kung di dito sa ating bahay, magrenta tayo ng kondo o bumili tayo ng kondo units. Di ba? Yan ang kwento mga kababayan ni Magalong, na yung mga gumagawa ng ganyan daw, hindi na iniulog sa bangko. Tinatago nila sa mga pribadong condo units. I am open to any investigation, Mr. President, even now that the Blue Ribbon Committee of Senator Ping Lacson has yet to start its hearing. As early as now, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. Let me put that on record. I do not know if Senator Joel will, maybe he will also concur with my idea, sabi ni Estrada sa plenary session. Napasiguro na. Kasi yun nangyari sa kanyang tatay noon. Di pa ba matuto, mga kababayan, sa bad experience? At yung nangyari kay Chief Justice Corona, kaya sabi po ni Jinggoy, I have been open ever since. We have been consistent ever since. In fact, we have a bill that government official should sign a waiver of the bank secrecy law, sabi naman ni Villanueva sa chance interview. Estrada again criticized their accuser, former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, who claimed that he in Villanueva received at least 30% cut from nearly 1 billion worth of flood control projects in the province. Sa Bulacan po. Ito si Jinggoy, pakinggan natin. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record.
Kaya tama po itong commentary ni Professor Antonio Contreras. Sabi niya rito, Estrada and Villanueva are now saying they are willing to open their bank accounts to prove that the allegations against them are not true. But checking bank accounts is not enough to catch corruption anymore. Before looking at someone's bank account was a quick way to see if they were hiding ill-gotten wealth. If their deposits did not match their salary, it raised red flags. But today, Anya, things are not the same, are not that simple anymore. Sabi ni Contreras, money is hidden elsewhere. Crook officials do not just keep cash in banks. They put it in condos, luxury cars, jewelry, even crypto. Kita na ninyo? Kaya siguro malakas yung loob na maghamon ito mga kababayan si Jingo Estrada. Baka wala man talaga sa mga bangko. Ano tingin ninyo? They use other people's names. Accounts are opened under relatives, friends, or shell companies, making it hard to trace who really owns the money. Digital wallets and online transfers, apps, e-wallets and crypto allow money to move fast and quietly beyond the reach of traditional monitoring. The bottom line, just checking bank accounts is not enough to expose corruption. To truly catch the corrupt, authorities need to follow the money wherever it goes, real estate, businesses, digital platforms, and beyond. Natumbok mga kababayan ni Professor Antonio Contreras. Ganun din yung ating paniwala. Kasi siyempre, natuto sila doon sa mga previous impeachments na nangyari na kung saan pinabubuksan yung mga bank accounts. So bakit pa ilalagay mo yung mga nanakaw na pera? I-deposit mo sa mga bangko dito or sa abroad, may peligro rin na ma-check. Mas maganda, dinideliver naman po siya talaga bulto-bultong kwarta tulad ng pinakita po doon sa Congress. Sa video po, as exposed by Bryce Fernandez. Mendoza pala, Engineer Mendoza yata yung nag-expose noon. Talagang limpak-limpak na salapi mga kababayan, bulto-bulto. Cash yung dinideliver. So, bakit mo pa i-deposito sa bangko? Ilagay mo na lang sa kondo. Lagyan mo ng vault na parang bangko. Ganon ang strategy ngayon ng mga kurakot. Yes, sabi ng mga netizens, sabi ni Dodge Atienza, seems that the target audience of their show are the ignorant who know nothing about banking in other financial matters. The very same group of voters who voted for them. Sabi ni Rolls Elan Maningas, for sure, na-withdraw na yan. Sabi ni Romel Villena, not true anymore, I agree. Sabi ni Baron Lavinia, may dummy account yan for sure. Sabi ni Elizabeth Kindara, na-divert na yan overseas. Malamang from the very start, yung mga nanakaw mga kababayan ng mga politiko, hindi na po sa bangko tinatago, kundi sa bahay nila, kung saan-saan, o sa kondo, mas sigurado. Ganon mga kababayan.